pangalan ng Japanese, laging may meaning. Opo, Aimee diba? po yung ibig po sabihin nilagay ko Aimee. Dahil po kasi, ibig sabihin po ng ay sa Japanese. Ano na sa labi nun? Ay, gamot po sa Tagalog. Sorry po. Aimee, ay. Love po ibig sabihin. Miho po kasi pangalan mo. Kaya ginukulong ko po niya at saka yan po. Grabe, ang bata mo nag-anak. Kala ko ako na yung pinakabatang nagkaanak eh. Ilan po ba? I was 19. That's not. But still, you know, alam mo naman dito sa Pilipinas, kailangan natin, ano pa rin, sundin pa rin yung, kasi meron tayong kultura eh, diba? But of course, very rich din ang kultura ng Japanese, ha? Ano yung kultura po? Culture. Natin. Kultura. Yung kultura din mo alam. Kung ano yung kinalakihan mo, diba? Opo. Wow! So ikaw, wala ka pang baby. Pero gano'n na kayo katagal? Ng boyfriend ko po. 2 years sa December. 2 years ka lang. Bago lang yun, ha? Yes. Nag-trust ka na? Yes. We live together. Very good. So ikaw, ready ka na? Ready ka na ba? Ma-inlove ulit? Nabubuksan-buksan ko pa po muna yung puso ko dahil nung pumasok ako dito, may kadena pa po. May ano? May kadena po yung puso ko. Nabubuksan-buksan? Opo, naiinip ko pa sabihin para natututunan ko ulit mabuksan. Dahil kahit Para po sa mga yung pangalan po ni Kuya, tsaka pangalan po nilang husband. Hindi ko po nabubuksan yung nabubuksan po yung ang tawag doon na nararamdaman. Bakit nag-shutdown ka ba? Kasi siguro po sa naranasan. Kasi bata ka pa. Akala mo gano'n naman lahat. It's like you and me against the world. Lahat naman tayo na-experience yun eh. Opo. Yeah. Takot lang po ulit ako masaktan, yung gano'n. Hindi mo mapipigilan yun. Hindi mo yan matuturuan. Dahil kung kailangan mo masaktan ulit, masasaktan ka ulit, wala kang magagawa. You can't stop it because kung inasistop mo lagi, paano mo malalaman na pwede pala? Oo nga po eh. At saka doon po kasi tayo natututo pag nasasaktan, doon po tayo natututo. Pero syempre, kailangan mong matuto from this mistake and then learn again from this mistake hanggang darating yung araw na, okay, I'm good with this. I have learned my lesson. Gaganon ka eh. Hindi ka matututo sa isang mistake lang. Trust me. Hindi ka matututo. Akala mo, ito na yon. I'm not saying I'm not being negative, ha? Pero, pareho tayong mommy na eh. So, dapat alam mo na yung... Ito yung masashare ko sa'yo because hindi ako natuto nung first, second, third, fourth. Tapos ngayon, single ako ulit. But I've never been married. Buti na lang. Never siyang kinasal. Never akong kinasal. Buti na lang, kundi 4 na na-divorce yun, diba? So, what I always say to my children, hindi tama yung nangyari sa akin. But that was my choice. Because I'm a person na pag hindi na ako masaya, I move out. Hindi ako nagsistay sa isang relationship na puro lungkot. Hindi nag-matter sa akin yung kasabihang magstay ka dahil andyan yung mga anak. For me, don't get me wrong, but I always tell my children that what happened to me ay hindi tama. Huwag niyong gayahin. Mas okay ang isa lang. Kasi meron tayong ganun ng kultura, the culture of Filipinos, or, you know, isa lang tayo, no? But, wala kasing perfect. Opo. So, kanya-kanyang diskarte. Like me, lahat ng fathers ng kids ko was years yung pinagsamahan. But, laging ang ending, hindi na nagkakasundo. So, nagmo-move on ako. So, ang daming naging issues na, bakit iba-iba ng apelido? But Danielle's using my family name, Ford.
Siya lang ang merong apelido ko. And ang gagawin mo, never lie to your child. Huwag ka magsisinungaling. Kung anong totoo, you tell her. Huwag ka magsisinungaling sa anak mo. You tell her bago niya marinig sa ibang tao. Because pag narinig niya sa ibang tao yun, doon nagsa-start maging rebelde. Yeah. Like, ako, nung nagtatanong na yung kids ko, kasi may certain age eh. There's a certain age na pwede ka na magpaliwanag. Na nakakaintindi na kasi sila. Mga ilang So, pag taon po yun? nagtanong, 12. Depende sa maturity ng bata. So, pag nagtanong, anak, simplehan lang ang sagot. Hindi mo kailangan ikwento yung buong scenario. So, ako, I just tell, hindi na kami magkasundo ng dad mo, but we're friends. So, titiisin mo lahat yon, kailangan mo kaibiganin para maganda yung relationship nila. That's your obligation to your son. Na makakasama pa rin niya yung dad. But, iba-ibang sitwasyon na. Kinikwento ko lang yung sitwasyon ko. Kaya naging maayos. Because I never lied and I tell them, anak, wala eh. Ano magagawa ko? Ayaw mag-work, diba? So, yun. And kami kasi sabay, we're not drama. Hindi kami madrama. We're funny. Ganyan, ganyan. So, thank God, yung mga kids ko, walang mga attitude problem, walang mga hang-ups. And talagang pag nakita mo, they're so close. Diba? Kasi there's no such thing as stepsisters. Walang ganun. Isa lang pinanggalingan eh. Diba? So, yeah. Yeah. Sa akin lahat. Are they open to you po? As in, do they tell you